Magandang araw mga bata. Handa na ba kayo sa ating unang aralin? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, subscribe, and i-click nyo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Kung ganon, magsisimula na tayo. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang ating gagawin ay Rally Robin. Ito ay tinatawag na I share you and you share. Ano ang ating gagawin? Panuto. Magpangkat sa 5. Pangalawa, magbahagi ang bawat isa ng isang paboritong alamat na narinig, nabasa o napanood. Pangatlo, isaalang-alang ang pagiging mabuti at aktibong tagapakinig at paggalang sa nagsasalita. Simulan nyo na mga bata. Tapos na ba? Ano-ano ang mga alamat na inyong narinig, nabasa o napanood? Sige nga. Magaling! Ilan lamang yan sa mga alamat na ating nabasa, narinig at napanood. Ngayon, meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Ayan. Nakita niyo ba? Meron pang isa. Meron akong katanungan. Ano-ano ang mga nakikita ninyo sa larawan? Sige nga, sino ang makapagsagot? Magaling! Ito ay isang ritual na ginagawa sa Pilipinas. Ano ang tawag sa ipinakikita sa bawat larawan? Ito ay isang ritual. Ano ang ibig sabihin ng ritual? Ang ritual ay isang sistemang panrelihiyon o pangkultura na naglalaman ng mga hakbang o seremonya na sinusunod ng isang grupo ng tao. Anong pagpapahalaga ng mga Pilipino ang inilalarawan dito? Pagpapahalaga sa tradisyon o paniniwala. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pag-unawa at pagsusuri sa alamat ng palay. Ang ating layunin, nabibigyang kahulugan ang alamat. Natutukoy ang mga elemento ng alamat, tauhan, tagpuan, at banghay. Nailalarawan ang katangian at kilos ng tauhan batay sa mga pahayag at pangyayari sa binasa. Sa araw na ito, magbabasa tayo ng isang alamat. Uunawain natin ito at alamin kung paano ito isinalaysay. Magsasalaysay tayo ng ating mga natutuhan at karanasan at aktibo tayong makikilahok sa talakayan at mga gawain sa aralin. Nakuha mga bata? Magaling! Ito sila, kung napapansin ninyo, pupunta yan sila sa bukid para mag-ani. Pero meron silang dalang mga pagkain kasi nga gagawa sila ng ritual. Ang tawag sa kanila nito ay pagtamoy. So makikita natin ngayon dyan kung ano ang ginagawa kapag sila ay nagre-ritual.
Ayan, may mga dala sila. Ayan yung kanilang palayan. Aanihin na nila yan. Pero bago sila mag-ani, ay magtamoy muna sila. Ito yung pag-aalay ng pagkain, mga kung ano-ano pa para sa mga sa nagbabantay sa palayan nila. Kaya yan yung mga ginagawa nila. Credit to the owner sa video na ito. Ito ay ginagamit lamang po para sa educational purpose only. Sa gitna sila ng palayan. Ayan, may mga soft drinks pa. At saka nagpaapoy sila sa gitna ng palayan bago sila magsimula sa pag-ani. Isa yan sa mga ritual na ginagawa dito sa Pilipinas. Ano ang pagkakatulad ng mga larawan na ipinakita sa unang aralin sa pinanood na video? Ang pagkakatulad nila, ito ay isang ritual. Ano ang tawag dito? Ito ay isang ritual. Bakit ito ginagawa? Sapagkat ito ay mahalagang tradisyon ng ating mga ninuno. Ngayon mga bata, meron tayong gagawin. Magbigay ng mga salitang maiugnay sa ritual. Ngayon, magbabasa tayo ng alamat na ang pamagat ay ang alamat ng palay. Ang alamat ng palay. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang alamat ng palay nilathala sa Baguio Midland Courier ng ika-1 ng Enero 1950. Ito'y isinalin mula sa Ingles ni Paulo Ben B. Pakulan at babasahin ni John Benger Sirag. Isang alamat, Ibaloy. Noong unang panahon, nag-uulam na ang mga tao ng baboy at ibang hayop. Ngunit wala silang kanin. Kumakain sila ng kamote, gabi, natong at pako. Mayroon ding saging, mangga, bayabas at papaya. Ito ang panahong wala pang daga at pusa sa mundo. Oy, may isang mabuting mambubunong o pare na may mahikang mula kay kabunian.
ang may likhang nakatira sa mundong itaas. Bakbungan ang kaniyang pangalan at madalas siyang maawa sa mga tao dahil sa kanilang kinakain. Sa pagdaloy ng mga tag-araw at tag-ulan, tag-init at taglamig, nangyaring naanyayahan si Dakbungan na pumunta sa langit para sa isang dakilang ritual na idaraos alang-alang kay Kabunian. Kaya naglakbay siya ng maraming araw. Inakyat ang tuktok ng bundok Pulag at nang makita ang hagdang nakatayo roon, pumanhik siya tungo sa mundo sa ibabaw ng mga ulap. Doon nakakita siya ng isang malaking kubong na papaligiran ng napakaraming tao. Ito ang tahanan ni Kabunian at Bugan, ang maganda niyang asawa. Labis na ikinatuwa ni Dakbungan ang ritual, lalo na ang pagkain ng kanin na tila din niya pinagsasawaan. Nanatili siya roon ng ilan pang araw upang namnamin pa ang lasa nito. Napansin ni Kabunian ang hilig ni Dakbungan sa kanin at tinanong ito kung nais niyang magbaon nito pauwi. Agad namang umuo si Dakbungan, kaya tinuruan siya ni Kabunian kung paanong pasibulin ang mga binhi ng palay at kung paanong itanim at alagaan ang uhay. Dagdag niya, ngunit upang magkaroon ng masaganang ani, kailangan ninyong isagawa ang kusday kanyaw alang-alang sa akin. Tiyaking nakapatay lahat ng apoy sa nayon. Madaling araw isasagawa ng mambubunong ang ritual sa bawat bahay. Tatanggap siya ng apoy mula sa akin sa pamamagitan ng kulidi. Ikikiskis niya ang isang pirasong kawayan sa isang biyak na kawayang may panggatong. Isa sa laysay kung paanong nakakuha ng pagkain si kabigat ng mundong itaas kay kabigat ng mundong ilalim. At tatawagin niya ang tatlong yumaong mambubunong na sina Baking, Angay at Bugawa. Magkakatay ng isang baboy at ipapahid ang dugo nito sa mga mukha ng buong mag-anak. Pagkatapos ng kusday kanyaw, magkakaroon naman ng piho o 5 araw na pahinga. Kailangang matupad ang lahat ng ito, diin ni Kabunian. Nangako si Dakbungang sundin ang lahat ng utos ni Kabunian. Maingat niyang inipit ang mga butil ng palay sa kanyang bahag at muling pumanaog sa lupa. Maingat siyang gumawa ng mga palayan at tinupad lahat ng sinabi ni Kabunian. Dahil dito, sumagana ang buhay niya at nagkaroon ng kanin ang lahat ng tao. Ngunit, paglipas ng panahon, nakalimot ang mayamang si Dakbungan na gawin ang kanyaw. Nagalit si Kabunian at lumikha ng mga daga upang kainin ang palay. Nagsisi si Dakbungan sa paglimot niya sa mga utos ng Diyos. Naawa naman si Kabunian kaya lumikha siya ng mga pusa upang kainin ang mga daga. Kaya nailigtas ang aning bigas at nagkaroon din ng daga at pusa sa mundo. Mula noon, isinasagawa na ng mga tao ang kusday kanyaw bago mag-ani ng palay. Ngayon, gagawin natin ang may signal trapiko sa brain ko. Kung nakikita ninyo mga bata, sa kahon ay mayroon mga salita. Ngayon, ang inyong gagawin ay hahanap kayo ng gamit sa inyong paligid na kulay pula, kulay dilaw, at kulay berde. Pag binasa ko ang salita, itataas ninyo ang kulay pula na ibig sabihin ay di ko gets. Ibig sabihin, hindi ninyo alam. Pag binasa ko naman ang salita, itataas ninyo ang dilaw kapag
konting kimbot pa. Ibig sabihin, alam ninyo ng konti ang salita. At saka itaas ninyo ang kulay berde kapag alam ninyo ang salita. Nakuha, mga bata? Sige, magsisimula na tayo. Ang salita ay namnamin. Ulitin ko, namnamin. Sunod, binhi. Ulitin ko, binhi. Sige, itaas ang inyong hinawakang bagay na kulay pula, dilaw at saka berde. Pasibulin. Sumagana. Ritual. Pumanhik. Magaling, mga bata. Mayroon tayo ditong zig-zo. May mga bilang 1 hanggang 10. Ang gagawin ninyo ay sasagutan ninyo ang mga katanungan, ilagay ninyo sa zig-zo. Unang katanungan, sino ang mga tauhan sa kwento? Pangalawa, saan inimbita si Dakbungan? Pangatlo, ano ang dapat gawin ni Dakbungan para magkaroon ng masaganang ani? Pang-apat, nagawa ba ni Dakbungan ang utos ni Kabunian? Panglima, ano ang nangyari paglipas ng panahon? Anim, ano ang pinagsisihan ni Dakbungan sa huli? Pito, batay sa kwento, anong katangian ang dapat nating taglayin? 8, bakit mahalaga ang pagsunod at pagtupad sa pangako? 9, anong paniniwala o tradisyon ng mga Pilipino ang makikita sa kwento? Paano ito isinasagawa? Pang-10, sa kasalukuyan, paano pa ipinapakita? Pang-10, sa kasalukuyan, paano pa ipinakikita ng mga Pilipino ang pasasalamat sa lumikha ng mga biyaya nito sa tao? Antayin ko ang inyong mga sagot. I-post lamang ang video at magpatuloy sa inyong pagsasagot. Tapos na ba, mga bata? Ngayon, sagutan natin ang mga katanungan. Number 1. Sino ang tauhan sa kwento? Si Dakbungan. Number 2. Saan inimbita si Dakbungan? Sa langit. Number 3, ano ang dapat gawin ni Dakbungan para magkaroon ng masaganang ani? Isagawa ang ritual na kusday, kanyaw. Number 4, nagawa ba ni Dakbungan ang utos ni Kabunian? Opo. Ano ang nangyari paglipas ng panahon?
Nakalimutan ni Dakbungan ang kanyaw. Number 6. Ano ang pinagsisihan ni Dakbungan sa huli? Ang paglimot sa utos ng Diyos. Number 7. Batay sa kwento, anong katangian ang dapat nating taglayin? Pagsunod at pagtupad sa pangako. Bakit mahalaga ang pagsunod at pagtupad sa pangako? Para walang masamang mangyari. Anong paniniwala o tradisyon ng mga Pilipino ang makikita sa kwento? Paano ito isinasagawa? Ang ritual, ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkatay ng hayop. Sa kasalukuyan, paano pa ipinakikita ng mga Pilipino ang pasasalamat sa lumikha sa mga biyaya nito sa tao? Sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Para sa ibang bahagi ng ating mga lesson video, pumunta lamang sa aking YouTube channel at tingnan sa playlist or sa videos mismo ng aking YouTube channel. Salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video na i-upload. Maraming salamat! Bye-bye!